Genesis chapter 1, verse 26. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over livestock, and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground." Sa Tagalog po ay, pagkatapos sinabi ng Diyos, "Gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, at sa lumilipad na mga nilalang sa langit, at sa maamong hayop, at sa bawat gumagapang na hayop sa ibabaw ng lupa, at pangangalagaan nila ang buong lupa." Magandang araw po, isang napakagandang araw para sa akin, para sa grantees, sa ibang grantees ng CLCC o ng Change Life Christian Church, kasi galing kami sa mini concert nila Ma'am Chantal and Sir Khalid na celebration ng kanilang 5th year anniversary. So, mabalik tayo sa ating usapin na the church is God's family. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampoy, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. Yung plano po ng ating Panginoon Diyos para po sa iglesia na itinatag na sa paglikha ay nagpapakita ng layunin na magkaroon ng isang nilalang o tayo mga tao na may kakayahang makipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang makapag-ugnayan, kundi makapagtipon pati. Isang konsepto po na isa na katuparan na sa pamagitan po ng ating iglesia. Kaya yung pahayag po na the church was in the very heart of God before the foundation of the world ay nagpapahiwatig ng idea na yung pagkakaroon ng iglesia ay hindi bahagi ng plano ng Diyos mula sa simula. At hindi sorry, nagkamali pa ako. Yung pahiwatig po na ideya na the church was in the very heart of God before the foundation of the world ay nagsasabing o nagpapatunay ng pagkakaroon ng iglesia ay isang bahagi ng plano ng ating Panginoon Diyos mula pa sa simula. Hindi niya pa man binubuo yung mundo, meron na siyang plano para sa ating mga tao before lahat ng kanyang creation. Meron na siyang parang blueprint para sa ating mga tao, at tayo mga tao ay nilikha sa kanyang larawan, sa larawan ng ating Panginoon Diyos, upang magkaroon ng relasyon sa Kanya, sa ating Panginoon Diyos, na magbubukas sa pagtanggap at pagbuo natin ng ating iglesia. Add ko lang po pala, yung pag sinabi pong iglesia, hindi po ito yung religion na INC o Iglesia ni Cristo. Ito po yung puok na pinagtitipunan ng mga tao upang magsamba, o ito po yung grupo ng mga tao na nagsasamba at nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, the church was created in the image of God, intended to fill the whole world. Yung church po o yung simbahan ay dito po ay hindi tumutukoy sa isang organisadong reliyong institusyon o yung INC. Mahirap mang banggitin dahil may kanya-kanya tayong paniniwala. Ngunit yung sinasabi ko pong iglesia rito ay hindi yung institusyon o organisasyon o relihiyon, kundi yung buong komunidad ng mga tao, ng mga mananampalataya na may relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yung ideya po na tayo mga tao ay nilikha sa larawan ng ating Panginoon Diyos, o imago Dei Latori po yun sa Latin, image of God. Ibig sabihin, tayo ay may kakayahang mag-isip, makaramdam, at magpasya ng mga moral na timbang, o magkaroon ng pang-sariling desisyon mula sa ating mga sarili na katangiang likas ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung iglesia po bilang community ng mga natin na mga mananampalataya sa ating Panginoon Diyos ay dapat na maging isang representasyon ng mga katangiang sinabi ko, na may kakayahang makaramdam, mag-isip, tsaka yung magpasya sa sarili nila o sa sarili natin na katangian po ng ating Panginoon Diyos sa mundo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, the church is called the rule over all of creation under God.
Ang salita pong maghari o yung rule ay nangangahulugan pong pamamahala o pangangalaga, hindi yung uri ng pamamahalang pagka malupit o yung bakal na kamay, iron hand, yung kagaya ng pamamahala nila Hitler, nila Kim Jong-un, yung sa North Korea, at saka iba pang mga diktador, yung mga mapang-api, yung mga malulupit, yung mga gumagamit ng dahas, ng mga malulupit na kamay. Hindi ganung uri ng pananampalataya yung sinasabi ditong rule, kundi yung sinasabi po ditong rule ay yung uri ng pamamahala na may kagalang-galang at responsibilidad sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung tinalakay natin kagabi na kailangan nating tularan kung paano yung namuno ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa, kung paano kung ano yung ginawa niya rito sa lupa, ganun din dapat yung gawin natin sa ating pamumuno, sa ating mga organisasyon, sa ating mamamayan o sa mga taong hawak natin. Dapat ganito natin sila i-manage, hindi yung parang nag-act tayo na boss, hindi leader. For me kasi iba yung boss sa leader, kasi yung boss siya yung nagmamando, walang paki sa kung anong way makakamit yung goal, basta ano niya yung goal, ma-hit niya yung goal, wala siyang paki kung anong daan o anong paanong paraan niya ito makukuha. Yung leader po kasi kung nag-i-struggle yung miyembro niya o yung nasasakupan niya, tinutulungan niya ito. Hindi niya ito tinitigil lang, may paki siya sa mga nasasakupan niya. At ganoon din ang ating Panginoon Diyos, meron siyang empathy, meron siyang tawag dito, nakalimutan ko yung term, pagpapalaga sa kanyang mga pinamamahalaan. At may meron siyang sense of responsibility, responsible, basta responsable yung ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. At yun dapat yung leadership na dapat nating tularan, hindi yung leadership nila Hitler, yung leadership nila Kim Jong-un, hindi ganun. Dapat yung as a Christian o as a son of God, yun dapat yung tularan natin, yung leadership na ipinakita ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nabubuhay pa rito sa lupa. Ganong pamumuno dapat yung ating ang sumasalamin sa ating mga pagkatao. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Sorry po, medyo antok na kaya malutang.